Innal hamdalillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhal ahibbal musyahidun, as'adallahu awqatakum fi kulli khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadithi ma'akum bisya'ni magi'i yawma zikra maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng papuri pasasalamat na uko lamang kay Allah, ang pagpapala, kapayapaan mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kamag-anak, kanyang mga kasamahan, at mapasa lahat ng mga taong sumunod sa kanyang mga mabubuting aral hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal naming taga-subaybay, naway gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang inyong mga panahon ay magiging mapalad at makakamit ninyo ang lahat ng kabutihan dito sa mundo at saka kabilang buhay. Pagkatapos ako ay nagbati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na kung saan ang paksang tatalakay natin ngayon, yung patungkol sa kapanganakan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patungkol sa pangdiriwang sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa Quran na kung saan tunay na pinagpala ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya. Ang mga taong naniniwala sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa kanyang sugo. Na kung saan noong ipinadala ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang sugo mula rin sa kanila, kapwa nila ring tao. Na kung saan ang sugo na ito ang kanyang trabaho, siya ay binabasa niya yung mga talata sa Quran at dinadalisin niya yung mga mananampalataya. Na kung saan maiwasan nila yung pagtatambal. At itinuturo niya sa kanila yung aklat ni Allah, yung Quran. At yung hikmah, yung wisdom, ang sabi ng mga mufassirun, tagabigay ng kahulugan ng Quran, ang hikmah na yun, yun din ang sunnah, mga hadis ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit ang kalagayan ng mga tao noong bago pa man dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila ay nasa napakalinaw na kaligawan. Kaya bago pa man isinilang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kalagayan ng mga Arabo ay nasa kamangmangan na kalagayan. Ang sinasamba nila yung mga Diyos-Diyosan na ginagawa nila. Kagaya ni Omar, gumagawa siya ng ribulto mula sa dates. Pagkatapos, sasambahin niya maghapon. Pagdating ng hapon, ubos na yung ribulto na kanyang sinasamba. Nakain niya na lahat. Dahil sa kamangmangan.
at yung mga tao nung panahon noon. Kinakain nila yung patay na mga hayop. Nasa kanila yung pangalunya. At yung mga tao, nag-inuman ng alak. Ang ginagawa nilang baso na doon nilalagay yung ininom nilang alak bilang pagtatagay ay bungo ng ulo. Pinupustahan yung mga babaeng buntis. Kung ano yung nasa sinapupunan ng babae na yun. Ano ba? Lalaki o babae? Tapos pustahan. Tapos bibiyakin yung tiyan ng babaeng buntis. Kung ang nakikita yung nasa sinapupunan niya ay lalaki, nanalo yung nagsabi ng lalaki. Kung babae, nanalo yung nagsabi ng babae. So gaano ang kalagayan ng mga Arabo bago pa man dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dumating sa may mga Arabong galing Yaman sa pamumuno ni Abrahat na kung saan nais nilang gibayin yung Kaaba. Ilipat sa Yaman. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala pinangalaga niya yung Kaaba. Na kung saan yung mga kawal na yung na super power kasi may mga dala silang mga elepante. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay tinapatan niya ng mga malilit na ibon na may mga dalang malilit na bato. Pinagbato nila yung mga taong may elepante. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Naging kasintulad sila ng mga dahon ng damo na kinakain ng hayop. Pugot na yung mga ulo nila. Ubos na sila lahat. Kaya sa mga panahon na yun, doon na isinilang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tinawag yung araw ng kapanganakan ng taon ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Amul Fil. Taon ng elepante. Dahil yun ang taon na kung saan dumating yung mga kawal na may dalang elepante, gigibayin yung Kaaba, ililipat sa Yaman. So ngayon, naitapat yung buwan ng kapanganakan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Rabiul Awwal. Itong napapanahon ngayon na buwan, Rabiul Awwal. Ikatatlo na buwan sa Hijri Calendar. Dahil ang Hijri Calendar, nag-uumpisa yan sa una yung Muharram, ikalawa yung Safar, pangatlo yung Rabiul Awwal, itong kasalukuyan. Ngunit yung araw ng kapanganakan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so yun ang araw kung anong date nakasalungat dun yung mga sinasabi ng mga ulat ng kasaysayan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga taga-ulat ng mga talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakaiba sila ng sinabi. May nagsabi na ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ikawalo ng Rabiul Awwal, may ikalabing dalawa, may ikalabing walo. Maraming sinabi sila. So, ibig sabihin, walang katiyakan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinilang sa araw ng Monday na ikalabing dalawa sa buwan ng Rabiul Awwal. Ngunit nakakaisa ang mga eskolar na tagaulat ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumanaw sa araw ng ikalabing dalawa sa Rabiul Awwal noong taon ikalabing isa sa taon ng Hijrah mula paglipat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah tungo Madina. So ngayon, tinatalakay natin ito dahil napakahalagang paksa. Dahil katunayan na itong paksang tinatalakay natin, noong dumating na yung mga eskolar na nakapag-aral sa Egypt, so ginagawa nila nito. Ngunit dumating na yung mga ulama
mga scholar na nakapag-aral sa Saudi, sabi niya hindi kabilang yan sa panampalatang Islam. Kahit mga matataas na yung degree na natapos ng mga nakapag-aral sa Egypt, katulad ni Dr. Mahid Mutilan, doktor, pero kailanman hindi nakipagdebate. Sa mga ulama, ang galing sa Saudi Arabia, nasabi niya, magdebate tayo patungkol sa araw ng pangdiriwang sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay kabilang sa panampalatang Islam. Walang naganap na debate. Kusang sila ay pumayag na ihinto na yung pag-celebrate o kaya pangdiriwang sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Mindanao. So, ganun ang nangyari. So, ngayon may mga taong binubuhay nila muli nitong kapanganakan, yung pangdiriwang sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ngayon, tatalakay natin yung patungkol sa sinabi ng mga ulama na mga katanungan para sa mga taong nang diriwang sa araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May 3 katanungan patungkol diyan. Ang unang katanungan, ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ba ay pagsunod kay Allah o kaya pagsunod kay Propeta Muhammad o kaya isang pagsusuway? Isang pagsuway. Kung sasabihin natin ang pagdiriwang sa kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay isang pagsuway sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, nangulugan, wag natin gagawin yan. Pagsusuway pala kailangan itigil at iwasan. Dahil ito ay maasiyah, pagsusuway kay Allah. Ngunit kung sasabihin natin ito ay pagsunod kay Allah, pagsunod sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tanong na naman, ito ba ay alam ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya hindi niya alam? Kung sasabihin natin hindi niya alam, so ito ay malaking kasalanan bilang pagpaparatang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay mangmang na imposible mangyari yun. Malaking kasalanan yun. Kung sasabihin natin naman ay alam niya, batid niya nito. So ngayon, kung batid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pangdiriwang sa kapanganakan niya pala ay isang pagsunod sa mga kagustuhan ng Panginoon Allah, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ano ito bang pangdiriwang sa kapanganakan ni Propeta Muhammad? Itinuturo niya ba nito? Ipinarating niya sa mga tao? Itinuro niya? Pinangaral niya? Kung sasabihin natin, hindi niya ipinangaral. So, pagpaparatang na naman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan hindi niya ipinarating yung mensahe ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagsabi ang Panginoon Allah, Ya ayuha ar-rasul, balligh ma unzila ilaik. Oh, ikaw, Muhammad, nasugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, iparating mo ang mensahe ng inyong Panginoon. Yung revelation ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa taf'al fama ballagta risalata. Na kung saan hindi mo ito gagawin. Hindi mo nito ipinarating yung mensahe ng Panginoon Allah. Talagang hindi mo nagawa. Hindi mo niparating yung mensahe ng inyong Panginoon Allah. Kung sasabihin natin na naman ay
pinangaral ng propeta, itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinarating niya nito, hatu burhanakum. Magbigay kayo ng katibayan. O ano ang patibay? Na kung saan si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginawa niya nito. O kaya ginawa ng mga sahaba, ginawa ng mga apat na imam, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. O kaya yung mga ulama al-muhaddisun, yung mga taga-ulat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taga-ulat ng hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagaya ni Imam Bukhari, Imam Muslim, si Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibn Majah. Ano yung patibay na talagang ginawa nila nito? Kaya, itong mga salafus salih, mga sinaunang mga gumawa ng kabutihan mula kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung mga apat na khalifa, yung mga sahaba, apat na imam at yung mga muhaddis, halos ni isa sa kanila hindi nila ito ginawa. Dahil ayon sa sinabi ni Sheikh Saleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan rahimahullah, hafidahullah, isa itong kumbaga dakilang malaking ulama sa Saudi Arabia na kagalang-galang sa Saudi Arabia. Ang sabi niya, an ihtifala bi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam muharramun bi'arbati awjuh. Ang pagdiriwang sa kapanganakan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa kadahilanan na may apat na dahilan. Una, innahu bid'atun fid din. Ito ay bagong natuklasan na ginagawang dinagdag o kaya bagong gawain na idinagdag sa panampalatayang Islam. Katunayan na hindi kabilang sa panampalatayang Islam, idinagdag nito. Kaya yung tinatawag na kullu bid'atin dalalah, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng bid'ah ito ay kaligawan. Kullu dalalah finnar. Yung mga taong gumagawa ng kaligawan, walang ibang pagtutungan yan kundi impyerno. Kaya pinapaiwasan natin yung mga gawain na tinatawag na bid'ah salungat sa aral ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga bagong gawain na hindi ginawa ng propeta, hindi ginawa ng mga sahaba, at pati mga ulama, mga isinaw ng mga ulama, apat na imam at mga muhaddis, hindi nila ginawa. Kaya kung ito ay gawain na kabilang sa panampalatayang Islam, ang mga sahaba ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakatindi ang pagmamahal nila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O anumang uri ng pagsasamba. So, hindi natin sila maunahan doon. Tiyak na sila ang maunaw doon gumawa. Hindi tayo. Kaya kung sasabihin natin ito ay kabilang sa panampalatayang Islam, so nangulugan, mas matalino tayo kay propeta Muhammad at yung mga sahaba, mas nakakahigit tayo sa kanila. Hindi nila mga naisip, hindi nila nagawang gawain ay tayo yung gumagawa. So yun ang dahilan na kung saan ang pangdiriwang sa araw ng kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat natin iwasan. Pangalawa, innahu musyabaha bin nasara
biqamat ihtifalihim li maulidi Isa bin Maryam alaihi salam wa tasabbuh bihim wa qad nuhina an tasabbuh bihim. Tunay na yung pagdiriwang sa kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay ginagaya natin yung ginagawa ng mga Kristiyano. Kapag December, gumagawa sila ng pagdiriwang sa kapanganakan ni Jesus, kapanganakan ni Isa alayhi salam. Na kung saan pinagbawal sa atin, nagayahin sila. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaliful Yahuda wan Nasara. Salungatin natin yung mga ginagawa ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ang sino mang gagayahin ng isang tao sa kabilang buhay, maging kabilang din sa kanila. Alam mo, gagayahin natin mga Kristiyano. Pagdating sa kabilang mo, maging kabilang tayo sa mga Kristiyano na kung saan tatapon siya sa impyerno, tatapon din tayo sa impyerno. Yun ang pangalawang dahilan. Pangatlo, dahilan na kung saan yung karamihan doon sa pagtatawag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakasaad doon sa kitab na pagpupuri sa kanya, tulad niyon sa Burda, Kasidat Burda, halos napakaraming pagtatambal doon na kung saan yung mga tao tinatawag nila si Propeta Muhammad, humingi sila ng tulong kay Propeta Muhammad na kung saan makapasok sa paraiso, kaya sila magkaroon sila ng kaligtasan. Kung saan hindi hawak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung ganung bagay. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang may kakayanan na kung saan ipapasok niya sa paraiso yung nest niya, makapasok sa paraiso yung taong magkaroon ng kaligtasan. Si Allah din subhanahu wa ta'ala, hindi hawak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun. Kaya bilang pagtatambal, sabihin mo, ya Allah, ay ya Muhammad, ipasok mo ako sa paraiso. Papapasukin mo ako sa paraiso, kaya bigyan mo akong kaligtasan sa impyerno. So, hindi, may higit na pinagbabawal yun. Pang-apat, na yung sino mang natuklasan nitong pangdiriwang sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay pangatlong pangdiriwang sa Islam. Ito ay tinuturing na salungat sa aral ng propeta. Ito ay bid'ah. Dahil malinaw na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ginawa niyang pangdiriwang para sa mga Muslim ay 2 araw lamang. Araw ng pangdiriwang pagkatapos ng Hajj, yung Eid al-Adha, Hari Raya Haji. At saka yung araw ng pangdiriwang pagkatapos ng Eid al-Fitr. Walang iba, walang pangatlo. Kaya kung gagawin natin yung pangatlong pangdiriwang ng mga Muslim, araw ng pangdiriwang ng mga Muslim, sa pananampalatayang Islam, yung pangdiriwang sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so naging 3 yun. So, dinagdagan natin yung aral ng propeta na 2 lamang ang araw ng pagdiriwang. Kaya, yun ang dahilan na kung saan tayo ay dapat natin pag-aaralan kung ano ang nararapat sa atin patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan obligado sa atin mamahalin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi ang pagmamahal natin sa kanya na yung mga bagay na hindi niya ginawa ay gagawin natin. May nagsabi-sabi na si Propeta Muhammad may ginagawa na hindi natin pwede gagawin, mayroon naman siyang hindi ginawa na kapag ginawa natin ay magiging mapupunta tayo sa impyerno. So, mga ganung bagay, tama yun. May mga bagay na ginawa ng propeta, hindi natin pwede gawin. Tulad yung kanyang pag-aasawa ng higit sa 4. Special para sa kanya yun. Ito ay pwede mag-aasawa ng lampas at higit sa 4. Hanggang 4 lang tayong allowed sa atin. So, tama yun. Pero, yung mga bagay na hindi ginawa ng propeta, sasabihin natin, kapag hindi na ginawa, gagawin natin, ay
Maging bawal sa atin ba yun? Kung ganun sabihin niya, hindi tayo pwede sumakay ng eroplano, hindi tayo pwede sumakay ng itong mga sasakyan. Dahil hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, kailangan balikan natin yung definisyon ng tinatawag na bid'ah na huwa ikhtira'un fid din. O kaya, ihdasun fid din. Ang tinatawag na bid'ah, yung gumawa ka ng bago na may ugnayan sa pananampalatayang Islam. Mayroon kang ginawang natuklasan na isang bagay na akala mo ito ay mabuting bagay. Ikaw lang nakaalam. Idinagdag mo sa pananampalatayang Islam. So, yung mga ganung bagay, yun ang tinatawag na bid'ah. Yung patungkol na naman sa yung mga bagong bagay, may ugnayan sa makamundong bagay, tulad ng mga eroplano, pagsakay ng eroplano, paggamit ng cellphone, so, laptop, itong mga bagay na may ugnayan sa mundo, so, hindi kabilang yun sa bid'ah dahil makamundong bagay yun, hindi para sa pananampalatayang Islam. Yun ang definisyon ng bid'ah. Kaya ang bid'ah, kung sabaan na ang pananampalatayang Islam, nakasiting yan. Kung ano ang ginawa ng propeta, so yun na. Hindi natin pwede ibahin. Hindi natin pwede bawasan at hindi natin pwede dagdagan. Kung ano ang pamamaraan, katangian ng ginawa ng propeta, pamamaraan ng pagsagawa ng propeta sa ganung bagay, so ganun lang dapat natin gagawin. So yung mga bagay na hindi niya ginawa na walang basihan na ito ay gagawin natin kabilang sa Islam, so hindi pwede yun. Kailangan may basihan. Mayroon tayong pinanindigan na, pinanghawakan na dalil, patibay, na kung saan ito ay pwede sa pananampalatayang Islam. Kung wala, hindi natin pwede gagawin. Dagdagan natin yung pananampalatayang Islam na hindi naman kabilang doon. Kaya nagsabi ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad. Ang sino mang gumawa ng makabagong bagay sa itong mga kautusan namin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kabilang doon. Sa kabilang buhay, ibabalik din sa kanya. Hindi tatanggapin. Wala rin saysay yung ginawa natin. Hindi rin babalik. At bukod doon, nakasala pa rin tayo. Dahil kullu bid'atin dalala. Lahat ng gawain na makabagong bagay na hindi ginawa ng propeta, hindi ginawa ng mga sahaba, walang dalil, wala tayong patibay sa Quran at sa hadis sahih, ito ay yun ang tinatawag na bid'ah, na kung saan yun ang dapat nating iwasan dahil lahat ng bid'ah dalala, kaligawan ang napapala natin doon. Kapag naligo tayo, wala tayong mapala kundi impyerno, waliyazubillah. Kaya yung iba talagang nagagalit kapag narinig niya yung bid'ah. Kapag narinig niya yung bid'ah, nagagalit. Paano ka nagagalit? Gusto mo ba gagawin yung mga bagay na kapag ginawa mo maging taga-impyerno ka? Kung talagang ikaw ito naman ng palataya, kailangan masunod ka. Matuto ka sumunod sa anumang sinabi ng Allah, sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dalangin natin kay Allah, pagpapalain tayo naman ni Allah na kung saan ang masunod natin yung mga kautusan ni Allah alinsunod sa pamamaraan ng propeta at iwasan natin lahat ang salungat sa aral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagpapalain kayo naman ni Allah, ganti pala kayo ni Allah. Jazakumullah khair wa baraka fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.